Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ang mga testimonya ni Madriaga, ni Ramil Madriaga, ay pwedeng magamit, mga kabunyog, pwedeng magamit sa sa ICC. Yung mga testimonya ni Ramil Madriaga, magagamit din yon na mga ebidensya. At si Madriaga, pwede rin yan maging testigo sa ICC. Paano? Ay di ba doon sa testimonya, doon sa sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga, binabanggit niya doon na mismong si Mans Carpio, yung asawa ni Sara, ay involved doon sa pag-import ng shabu. Yung magnetic lifter, sabi ni Ramil Madriaga, kinausap siya ni Mans Carpio, yung asawa ni Sara, para ipalusot nila yung magnetic lifter. Ibig sabihin nito, involved talaga sa transaksyon ng droga itong pamilya ng mga Duterte. Kaya kumbaga yung nangyaring sinasabing patayin yung mga involved sa droga para patayin ang kakumpetensya. Yan din yung sinasabi nila Matubato. Yan din ang sinasabi nila Las Cañas. Ang gustong gawin ni Duterte sa kampanya laban sa illegal na droga, alisin ang kakumpetensya, alisin ang kalaban. Nababalidate yan doon sa ni-reveal ni Ramil Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Kasi sabi ni Ramil Madriaga, kinausap siya ni Mans Carpio para palusutin yung shipment ng shabu, yung sa magnetic lifter. Kaya kapag nakarating ito sa ICC, magiging testigo ito na ang pamilya Duterte nga ay involved sa illegal na droga. Ang isa pa, yung 1 billion na pinabiyahe sa kanya, doon sa kanyang sinumpaang salaysay, sabi ni Madriaga, inutusan siya ni Digong na i-drive ang isang Grandia. At doon sa Grandia High Ace ay mayroon doong 1 billion pesos. Galing din yon sa mga illegal na shabu. Galing yan doon sa transaksyon sa droga. At dinala niya ito sa Muntinlupa. Pagdating niya doon, may kumuha na ng nasabing sasakyan. At tumawag na sa kanya si Digong, sabi ni Madriaga, para sabihin na drive na ng mga tao nila yung Grandia na pinadala sa kanya sa Muntinlupa. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang lumalabas dito sa mga testimonyang ito ni Madriaga, ang mga Duterte talaga ay hindi totoong kalaban ang droga. Kumbaga yun yung pinoproject nila. Pero sa totoo, sila mismo ay nanginginabang sa transaksyon ng illegal na droga. Yung mga malaking drug dealers nagbibigay sa mga Duterte. At yung importation, pagpapalusot sa customs, ay involved din ang mga Duterte. Si Pulong, si Mans Carpio. Doon sa sinumpaang salaysay ni Madriaga, ay nababanggit niya yung tungkol sa magnetic lifter na yan. Gayon din yung mga perang pinag-uusapan. Halimbawa, yung 1 bilyon na pinadrive sa kanya, galing din yun sa illegal na droga, ayon kay Madriaga. Kapag itong si Madriaga ay nag-cooperate at nakarating ito ng mag-offer na magtitestify sa ICC, magiging testigo, madadagdag ito sa mga testigong nandun na. Halimbawa, si Las Cañas, si Matubato, si Ruyena Garma, madadagdag pa ito ngayon, itong si Madriaga. Lahat sila iisa o nag-jive ang kanilang mga sinasabi. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, ang sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ito ay consistent naman dun sa pagkakilala natin dun sa Duterte family na sila ay involved sa iba't ibang mga illegal na operasyon, kasama na yung illegal drugs, kasama na yung mga pogo at iba pa. At lahat ng uri ng korupsyon, ito ay ginawa nila nung nasa Davao pa lang sila dahil sila yung hari at reyna doon, kaya hindi sila nasisilip. Yung mga kumukontra sa kanila, yung ilang media na nag-expose sa kanila early on, pinagpapatay, Yan, sila June Pala at meron si isang certain Soto, ang apelido. So, tinumba. Kaya ito, nasanay sila sa ganyan.
Sa totoo lang, itong si Madriaga ay inilapit na rin sa amin mga a few months back. Okay. Kaso talagang napakaraming mga issues noon na tinututukan natin. Kaya hindi na isang tabi po natin yan. Pero ilang investigador na rin po ang napapunta ko to vet, no? Kasi ano yan may pacing yan. Hindi pwedeng kung anong unang bungad, yun na. Kailangan makita natin, mapiga talaga natin. Maraming ways to vet until finally ma-satisfy tayo. So, ito, ako nga, sa tingin ko, nahuli na ito. Supposed to be nung kasagsagan ng Quadcom. Oo. Doon ito lumabas. Kaso, mukhang hindi pa siya nag-give up doon sa samahan nila ni Sara Duterte. Hindi pa siya nagagalit nung panahon na yon. Kaya, siguro, binagbibigyan pa niya ng pagkakataon na matulungan siya. Kaso, mabot tayo sa punto ngayon. Ano to? Itong si Madriaga ay witness material. Malakas na testigo ito. Kapag napatunayan na si Madriaga ay hindi nagsisinungaling, credible na witness, ang kanyang mga testimonya ay magagamit sa ICC. Yan. Kaya mas madadagdagan na naman ng testigo laban kay Duterte sa ICC. Itong si Madriaga. Ano ito? Kapag na ano ito, kasi ang plano ilalagay sa witness protection program itong kasi hindi pa naman convicted sa ngayon itong si Madriaga. Siya ano pa siya, linilitis pa ang kaso niya. Kaya ang dito, pwede siyang mag-offer ng kanyang testimonya. Parang katulad ng ginawa ni Garma. Di ba si Garma din nag-offer din na magko-cooperate na siya. Kaya inarrange si dating Senador Sonny Trillanes din ang nag-arrange. Ginawa ng paraan ni dating Senador Sonny Trillanes. Kaya ngayon, si Garma naka-ready na mag-testify. Sila Las Cañas at saka sila Matubato matagal na. Ngayon, itong testimonya ni Matubato, Las Cañas at ang testimonya nito nila Madriaga at saka ni Garma, magtatahi-tahi yan at yan ay mga testimonya kontra sa mga Duterte. O yan, kaya ito, sana nga itong si Madriaga ay makuna ng detalye sa kanyang mga sinasabi kasi yung affidavit niya kasi pa lang naman yun general pa lang ang mga sinasabi niya, hindi pa masyadong dinidetalye. So sana maimbestigahan na siya ng ombudsman, maimbestigahan na ng Kamara. Kasi ang sabi, magkukonvene uli ng Quadcom 2.0. Pag nagkaroon ng Quadcom 2.0, ipapatawag yan si Madriaga, makakakuha dyan ng detalye ng kanyang mga sinasabi. At anuman ang sabihin niya, ay sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, magagamit ito sa ICC. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog